Oh, ganyan talaga siya. Oh, pero sa pagkakataong 'yon, nag-react na sila Risa Hontiveros saka si ano, nag-react na si Risa Hontiveros at saka si Tulfo, si Erwin Tulfo. Ha? Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, excuse me, huwag mong sabihin ikaw lang ang marunong, ikaw lang ang magaling pagdating sa mga rules. Ha? Per tatlong dekada ako, may tatlong dekada, 3 years. Oo nga naman, 'di ba? Halos magtatatlong dekada pala. Hindi, tatlong dekada, isang dekada. Isang dekada, sabi niya, mag-iisang dekada ako dito. O kasi tatlong term si Risa, di ba? O hindi nga. Ang bawat term niya ay 6 years. O, tama. Halos ilang dekada na pala si Risa. Kaya sabi ni Senadora Risa, ilang dekada na ako dito? O, di ba? 6 years ang bawat term niya. Nakatatlong term siya. O di almost 18. Almost 18 years. O di ngayon, sasabihin mo, hindi, ang eksaktong pagkakasabi ni Senadora Risa ganito. Ang eksaktong pagkakasabi ni Senadora Risa, mga kabunyog. Sabi ni Senadora Risa, bakit niya binababa sa usaping kulang kukuno sa legal background? Hello, isang dekada na akong nagtatrabaho sa Senado. O yun. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Tama naman yung punto ni Senadora Risa. Bakit mo ginagamit ang argumento na abogado ka? Bakit mo ginagamit yung argumento na wala kaming legal background? Dahil wala silang legal background, dahil hindi sila abogado, mas magaling ka na. Di ba? Yan mga kabunyo. Yan yung Kaya kahit din si Erwin Tulfo, sabi ni Erwin Tulfo, ad hominem. Ad hominem. Bakit mo pinipilit yan na na gusto mong amendment? Ayaw nyo nang sundin ang rules. Yan yung mga kabunyog. Kaya actually, wala. Makikita mo kahapon, naghahabol si Marcoleta ng argumento eh. Kasi tama naman yung argumento ni Erwin Tulfo at saka ni Senadora Risa Hontiveros. Huwag mong gamitin ang legal background mo. Hindi tama yon. Parang dahil abogado ka, yun ang gagamitin mong argumento na. Kami, dahil hindi kami abogado, wala kaming alam, umahina kami kaysa sa'yo. Wag naman ganon. Yun ang punto ni Tulfo, ni Erwin Tulfo. Sabi niya, ad hominem yun. Parang pag natatalo ka na, parang pag natatalo ka na sa argumento, gagamitin mo na yung ganon. Nami-personal ka na ng taki. Parang sasabihin mo, hindi, ganyan ka kasi, hindi ka abogado eh. Hindi mo alam ang batas. Ganun ba yun? Ad hominem nga yun. Yan yung kinol na atensyon kahapon ni Erwin Tulfo. Si Senadora Risa Hontiveros, tumayo si Senadora Risa Hontiveros. Excuse me, hello. Huwag mo akong gamitan ng bababa ang diskusyon natin. Ki-questionin mo yung level ng sasabihin mo, dadalhin mo sa issue ng pagkaabogado. O nga naman, nakita naman natin si Senadora Risa Hontiveros. Ang dami niyang hinarap na mga abogado. Tingnan nyo, yung pag-handle ni Senadora Risa Hontiveros doon kay Senior Aguila. Ang nagpipreside doon si Senadora Risa Hontiveros. Yung nag-hearing ang Senado kay Kibuloy. Nag-hearing ang Senado tungkol kay Kibuloy. Mga abogado ang nandun. May dala pang abogado si Kibuloy. Umubra ba kay Senadora Risa? Hindi. Hindi ibig sabihin, hindi mo naman kayang sindakin si Senadora Risa dahil abogado ka. Ang lagay, ang na yan, ang experience ni Senadora Risa, kahit hindi yan abogada, hindi mo yan kayang sindakin dahil abogado ka. Yan yung point ni Senadora Risa. Huwag mong idaan sa pagkaabogado mo. Ang experience ko dito, mahigit isang dekada na, tapos gagamitin mo yan, sasabihin mo, abogado ka. Di ba, mga kabunyog, mga kawan? Tama yun. Kaya parang kaliwat ka ng sampal sa mukha ni Marcoleta yun. Kasi sobrang yabang na. Nakakala mo dahil abogado ka, ikaw na ang magaling.
Sa totoo lang, yung mga problemang legal niya ngayon, yung kinakaharap niyang plunder, may precautionary hold departure order na sa kanya. Anong sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya? Ay sa kanya galing yung ebidensya eh. Di ba? Ang yabang kasi ni Marcoleta, may programa siya doon sa ganang mamamayan. Siya rin naman ang nagsabi na di ba? Nag-submit siya ng SOSE. Pag-submit niya ng SOSE ni Marcoleta, blanco yung donation, zero. Tapos yung gastos niya, parang 142 million. Ang sunod na tanong, saan ka kumuha ng panggastos ng 142 million pesos? Tapos, ang donation mo, zero. Tapos nag-submit siya ng SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. 42 o 52 million. 52 million lang pala ang net worth mo. 52 million pesos lang pala ang net worth mo. Tapos gumastos ka ng 152 million o 142 million. Tapos zero ang donation. Okay, nagpaliwanag na naman si Marcoleta sa programa niya. Hindi. Kung totoo niyan, mayroon namang donations. Kaya lang, ayaw kasi nilang ipadeklara ang pangalan nila. Mali na naman yun. Kasi hindi pwedeng hindi mo i-declare ang pangalan ng mga donors mo. Bawal yon. Okay, isip na naman ang panibagong palusot. Panibagong palusot na naman si Marcoleta. Ano na naman yon? May donation ako. May natanggap akong donation. Galing kay Mike Defensor, galing sa isang may apelyidong Espirito, at galing sa isang may apelyidong Biray. Ang total ng donation ay 75 million. Pero binigay nila sa akin yon, hindi pa ako kandidato, January 6, January 8, at January 9. Therefore, dahil hindi pa ako kandidato, applying Piñera Doctrine, hindi ako liable sa election offense. At hindi ako dapat mag-submit, hindi ko dapat i-declare sa susi ko. Kasi hindi naman yung donation para sa kampanya ko. Kasi hindi pa ako kandidato. Parang ganon. Okay, lusot. Sabi ng COMELEC, lusot. Lusot, dismiss. Ang problema sa ombudsman, okay, tumanggap ka kamo ng 75 million, January 6, 8 at 9. Hindi ka kandidato, pero congressman ka. Hindi ka pwedeng tumanggap ng anuman, gift, nang nasa gobyerno ka pa. Lalo pat nakaupo ka pang congressman. Doon na naman siya nadali. Ito na yung kaso niya ngayon sa ombudsman. Yan yung sinasabi ni Ombudsman Boyeng. Galing naman sa kanyang mga sinasabi at sinabmit sa COMELEC ang yung mga admissions niya. Ngayon, kung abogado ka, bakit hindi mo nakita yung mga yon? Kung magaling kang abogado. Yun na nga ang tanong ng marami. Abogado ba talaga yan si Marcoleta? Bakit hindi niya nakita yon? O kung ganun din kaya ang sabihin sa kanya ni Erwin Tulfo at ni Risa Hontiveros, kung magaling kang abogado, bakit hindi mo nakita na mali yung mga ginawa mo? Di ba? Yan yung Actually, nung nandun ako sa Kongreso, di ba nag-appear ako doon? Gusto niya ni Marcoleta, diskusyonin ko siya. Kung ano-anong mga niya, ayaw ko. Sabi ko, hindi ako makikipag-diskusyon. Wala namang patutunguhan eh. Lagi namang niya, siya ang tama. Ganun ang tingin ko kay Marcoleta. Tingin niya siya lagi ang tama. So bakit ako makikipag-diskusyon? Di ba? So hindi ako nakipag-diskusyon nun. Nang sinabi niya, I want him to apologize, Mr. Chair. I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Di ba? Ganun yung dyan. Kaya yan si Marcoleta, hindi umubra yung yabang niya na pagkaabogado kila Erwin Tulfo at kila Senadora Risa. Tama yun. Parang sinampal parang sinampal kaliwat kanan sa mukha niya si Marcoleta. Hindi umubra eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.